Check mic test. Check mic test. Check mic test. Bluetooth disconnected. Check mic test. Check mic test. Ito ang patanggal mo. Sino mayari nito? Siyempre yung dito, mas malakas kasi yung test nito. Yung echo daw pala yung echo. Check mic test. Kasama po ito kasi ang salita ng Diyos kailangan malinaw. Check. Yun. Check. Hello, mic testing. Check. Happy Sabbath, everyone. Yun, narinig niyo pa ako. Happy Sabbath. Yan. Hello, mic testing. Okay. Tayo po manalangin one more time. Our Father in heaven, thank you, Lord, for the hour that we can study your word. Be merciful to us. Forgive us from our sins. Please possess us with the Holy Spirit, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Okay po, ako po ay nananalangin kung anong isa-sermon dito, pero narinig ko yung panalangin ng ating kanina, ng ating worship leader, yung mga, panglaban sa great controversy. Parang meron pa rin echo, sir. Check my test. Okay. So, ang naisip ko po mga kapatid na armor natin sa great controversy ay, siyempre, ang salita ng Diyos. Okay. Yung ating salamat po sa ating nagkanta kanina tungkol sa Bible. Check. Ito. Sir, thank you ha. At least, marami tayong option. Okay. So, kanina pong kanta, I think yung kinakanta nila ay tungkol sa Biblia yata yun. Kasi hindi ko naintindihan. Yan po. So, ang ating pong scripture reading ay kanina ay na Isaiah 8:20. Ito ang isa po sa ating favorite. Ang sabi po ay, to the law and to the testimony, if they speak not according to this word, it is because there is no light in them. Ibig sabihin sa Tagalog, yung according ay ayon. Pag ayon sa Biblia, ito ay sure. Yan po. So, ang great controversy po ay ito ay lokohan. Niloloko tayo ng kaaway, ginugol ang ating isipan. Paano tayo ngayon ma-align sa Diyos? Siyempre, ang salita ng Diyos. Ang Word of God ang mag-re-realign sa atin. At ang Holy Spirit, tutulungan tayo maintindihan ang Biblia. Ayan po. So, itong ating mga fundamental beliefs, meron po dalawa dito na sinasabing authoritative. Authority. Meron pong dalawang authority na references sa fundamental beliefs. Number 1, Holy Scriptures. Pag sinerge ko ulit, Church. Church derives authority from Christ. Number 3 ay Ellen G. White has continuing authoritative source. Okay. So, pero ang nakasulat, yung references na i-quote natin, Bible and E.G. White. Yung church, kailan natin i-quote yung church? Sabi ni Ellen White, pag lahat buong work ay represented. And sabi niya, hindi pag kunti lang. So yung annual council, hindi yun yung session. Ang sabi niya, when the whole work is represented all around the world, that is the GC in session, yung pinagbubutuhan nila should be respected. Kaya yun yung authority number yung mga minutes ng GC session, yung session, hindi yung annual council, hindi yung division, hindi yung union, hindi yung mission, hindi yung conference, hindi yung local church. Hindi natin, nag-implement lang tayo ng
Because the prophet said it has to be well represented. Kaya kahit iniisip ng NAD na mag-women ordination, pag yung mga African, wala naman sa Bible, sabi nila, hindi natin magagawa. So, we should not trust ourselves. Because the prophet says it has to be voted by in session, well represented by the whole world. So, kung yan ang pinaka-authoritative, siyempre yung Bible ang pinakamatindi. Kasi yung authority ng Bible, ng church, ay galing sa Bible. Yung authority ni Ellen G. White ay galing din sa Bible. Sabi ng Bible, merong test of prophecy. So, alin ang pinaka-importante, mga kapatid, mga bata? Yeah? Bible ang pinaka-importante. Yeah, Bible. Ellen G. White, asan galing authority niya? Sa Bible. Sa 2 Corinthians 20 yata yun. Believe ye his prophets. Yeah? Tapos may tests. Paano mo natin malalaman kung sinong prophet o hindi? May tests. If they speak not according to this word, there is no light in them. By their fruits ye shall know them. Yan, ang mga tests of the prophets. If they predict something, and it happens, you should fear that prophet. Pag hindi nangyari, huwag daw kayong matakot kasi he is not speaking for God. So, na-test na natin si Ellen White. Kaya, nandito na si pangalan ni Ellen White. Yan po. So, ang nakaka-confuse mga kapatid, marami tayong naririnig na theology na hindi pa napagbutuhan. Paano natin malalaman kung totoo o hindi? Ay, hindi naman masamang mag-isip. Kasi kaya nga sabi sa church manual, forum, not a pulpit, not forum. Ibig sabihin, ang sasabihin lang sa pulpit, yung sure. Pero dun sa theological forum, pwede lang tayo magtawanan kung minsan kasi may gantong idea, di tawanan lang tayo doon. Kasi forum yun, yung question and answer. Pero yung pulpit, yun yung dapat hindi yung mga hindi tayo sure, hindi dapat dinadala dito. Dapat yung mga sure lang, sabi sa church manual. Anyway, when we are talking as representatives of God, we should be according to the Bible. If they speak not according, pag hindi according, di opinion natin yun. Ang opinion ko ay hindi man kayo maligtas sa opinion ko. Hindi tayo kailangang maligtas ng opinion ng kung sinong leader, o kung sinong group, o kahit marami siyang pera. Ang opinion ay hindi nakakabuhay ng patay. Ang salita lang ng Diyos ang nakakabuhay ng patay. So, yung mas malakas talaga, mga kapatid, ay yung Bible. Sabi ni Ellen White, as a last day events, ang isa sa mga activities ng people in the last days, they will really fill their minds with the Bible. Yan. Okay. So, meron po akong kinolekta na mga paraan kung paano pag-aralan ang Bible. Yan. Siguro nasabi ko na dito, pero ang ganda pa rin ulitin. Kasi po, yun pa rin naman ang armas natin eh. Bible pa rin. Okay, paano natin aaralin ang Bible? Mahaba-haba pa naman nun. 31,102 verses. O diba? Ilang pages yung Bible niya? 600, 700. Pero mga kapatid, yung palang Ellen White writings na ginawa ko sa aking thesis, na 250,000 paragraph. Ang dami. Yung Bible, 31,000 verse. Yung Ellen G. White writings, 250,000 paragraph. Ang dami-dami. Yung pala, mga kapatid, kahit na namatay na si Ellen White, bakit may mga writings pa rin siya na bagong books? Eh, namatay na siya. Ang tawag pala doon ay posthumous publications. Bakit nagaganon? Kasi sabi ni Ellen White, sabi sa kanang Diyos, yung mga truth na binigay ko sa iyo, kailangan i-repackage. Kaya ni-repackage para sa youth. Merong messages to young people. Ni-repackage para sa mga colportor. Merong pang-colportor. Ni-repackage para sa gospel workers, meron GW, gospel workers. Pero, doon din yan galing sa pre-provide sa kanya ng Diyos before pa siya namatay. Kaya, kahit yung great controversy pala, yun ay ni-repackage niya galing sa mga luma niyang kinululektan niyang mga information. So, buti na lang lahat po yun pinapamigay ng Ellen G. White Estate. Nakita ko yung lista ng books kahapon. Pati yung publication year, kung anong year nila nilabas. Ang dami pala, yung iba 2020.
O mga bago pa yung ibang mga books. Paano si Ellen White nakakasulat ng bagong books? Kasi binigyan niya ng instruction yung E.G. White estate na kailangan mong i-rearrange. Depende kung anong kailangan na focus group. Kaya ang dami-dami. So ang ginawa ko po, dahil hindi magkasya dun sa gusto kong gawin, ang kinuha ko lang muna yung hanggang 1915 kasi dun siya namatay. Yun ang tinatawag na lifetime publications. Yung publication niya, nung buhay pa siya. After 1915, yun yung posthumous publications ang nakasulat sa lista sa White Estate. Pero, lahat yung katotohanan. Parang yung Bible, paulit-ulit din. Matthew, Mark, Luke, paulit-ulit din ang kwento. Iba-ibang version. Pero, nandun yung truth. At saka pag inuulit, emphasis, yun, emphasis. Ibig sabihin, mahalaga, mas mahalaga. Kaya inuulit-ulit. So, ang number 1 po na principle na nakita ko, oh, by the way, ito po ay mga nakolekta ko, nahanap ko, na methodology na biblical. Hindi yung kinopya natin dun sa, hindi nagsasabat keeper, na meron silang theological way. Pero ang resulta naman, sasabihin nila, hindi na kailangan yung sabat. Ito, biblical yung methodology on how to study the Bible. So yung process ay galing din sa Bible. Hindi yung process na galing sa Baptist o galing sa Evangelical. Yung process natin dapat galing din sa Bible. Diba? Kung mag-aaral ka ng Bible, Bible interprets itself. So yung process mo dapat ng interpret, galing din sa Bible. Anyway, maganda talaga yung Bible. Kaya niyang i-interpret sarili niya. So number 1, everything. Nakaupo ko sa Theological Forum Pastor si Dr. Clinton Wallen, teacher dati dyan sa Ayas. Po siya sa tabi ko. Sabi ko, thank you Doctor for defending anti-women ordination. I was watching what you're doing. Tapos sabi niya sa akin, Winifred, there is one more thing to know the truth. Sabi ko kasi, Isaiah 8:20, these people, they don't know what according means. Pareho kami komsay. Bago siya naging Adventist, computer science siya. So may logic, marami siyang logic sa utak niya kasi nasa subject namin yun. Sabi ko, hindi na natin ako ano ibig sabihin ng according. According, nandun talaga. Pag hindi yung opinion. So, sabi niya, there is one more thing to know the truth. It's in 2 Timothy 3:16. Sabi niya, all scripture, it says, all scripture. Meaning, to conclude, before you conclude, you have to read from Genesis to Revelation before you say that talagang yung patay ay patay. So lahat ng doctrines natin dyan sa fundamental belief, bago yan maiboto, binabasa simula Genesis hanggang Revelation ng maraming tao para sigurado na nandun at hindi kumukontra sa ibang part ng Bible. Ganyan katindi ang ating beliefs. Kasi all scripture, kaya yung ibang denomination, merong gantong doktrina. Mamaya nabasa nila yung kabila, iba-iba yung doktrina nila na nanonood sa TV. Iba-iba yung doktrina, iba-iba. Depende kung anong year. Kasi hindi nila binasa lahat. Yung process nila ay hindi all scripture. Kaya sabi sa Bible, all scripture. Kaya talagang Genesis to Revelation, kailangan natin isahin. Ang nakakapagtaka at nakakamangha, pag may conflict, halimbawa, bakit sabi dito ganito? Bakit sabi dito ganito? Bakit may earring, may ring, may nose ring? Dito sa kabila, merong wag daw magsuot ng ginto. O bakit may conflict? Parang gano'n, may kaliwa at may kanan. Isang katawan lang naman. So, kailangan natin basahin lahat para makita natin yung kabuuan ng yung overview. Yan po, all scripture. The thoughts of the diligent. Pag tinatamad tayo magbasa, mahirap na. Hindi tayo makumpleto yung all scripture. Kasi diligent, the thoughts of the diligent tend only to plenteousness. But of everyone that is hasty, pag magmamadali kang mag-conclude, may one. Hindi siya one kulang. Proverbs 21:5, wisdom says, I love them that love me, and those that seek me early shall find me. Kaninang alas 3 ng umaga, gising pa ako, Pastor. Sabi ni Pastor Sarmiento, bakit gising ka pa? Sabi ko, Pastor, ang ganda kasi nitong nakita ko. Nag-aaral ako ng Sabbath School lesson.
inutusan ako ng presidente ng AUP. Win, ikaw muna mag-Sabbath school kasi lahat yung theologians nasa forum. Oh, ganun ba? Eh, ako papunta rin ako sa Mamsi, sabi niya. So, inaaral ko yung Sabbath school lesson. Pero, meron akong ginagawang AI pastor. Meron kasing AI. Napakaganda nito. Sino yung nananalangin kanina sa mga armor? Ito ang nakikita ko mga kapatid na armor natin. Kasi tayo, pag mag-interpret, meron tayong bias. Ayaw kong maniwala dyan kasi matatamaan yung aking, yung aking opinion. Pero, ginawa ko, yung Google kasi meron tinatawag na notebook. Sa notebook, pwede tayo maglagay ng books, mga sources. So, siyempre, anong pinakamahalagang source natin? Bible. Nilagay ko yung Bible, hindi kasya. Dinivide ko sa 4 kasi 500,000 words lang bawat isang source. So, yung New Testament, kumasya. Yung Old Testament, kailangan ko i-divide sa 3. Tapos, nagtanong ako, do you still need to keep the Sabbath? Sabi niya ay, in the Old Testament, yes. In the New Testament, it is veering away. Oh, sabi ko, mali ito. Kasi, saan siya natuto mag-isip? Yung data ng internet, binasa niya lahat para makaisip siya. Eh, mali yung nandun sa internet. Parang tayo, hindi tayo Adventist dati. Ang pag-iisip natin, mali pa rin, minsan. Kaya kailangan natin i-align dun sa mas bago. So, nilagay ko, Pastor, yung ating Amazing Facts Bible Study, 27 lahat. Oh, marami yun, comprehensive, hindi lang 13 na baptismal questionnaire. Yung 27 na question and answer tungkol sa lahat ng doctrines, in-upload ko rin doon. Tinanong ko, do we still have to keep the Sabbath? According to the sources, yes. Tama na siya ang answer niya. Kaya dapat may alignment. Ganon din tayo, pag pumasok tayo sa church, akala natin, alam natin lahat, pero yung natutunan natin doon, nakaka-apekto pa rin. Kaya kailangan natin ng i-review at i-tingnan talaga yung ating mga doctrines. Yeah, i-review. Pastor, pag bata, hindi nakabasa. Pag natanda, nakalimot na. Mahirap naman yan. Mabuti na lang ang Holy Spirit talaga tutulungan tayo. The Comforter will remind you of all things. Okay. Number na tayo? I love them that love me. Yun na lang, mabuti na lang. Pag hinahanap natin ang Diyos, seek early shall find me. So, hindi ko pa natapos yung kwento ko. Yung Bible, tapos yung E.G. White. Ang problema sa E.G. White, 25 million words, yung 250,000 paragraphs. Ay kulang. Yung free na Google Notebook, hanggang 25 million lang. Eh, paano pa yung Bible tsaka yung, lampas, 25 million, 26 million something yung E.G. White. Pero tinanggal ko yung mga bago. Anyway, repetition naman yan ng luma. Kasi di ba, repackaging. Kumasya na siya. Nung kumasya yung Bible, yung evangelistic presentations, at saka yung E.G. White, I was so excited. Kasi yun yung talagang truth ng Adventism. Tapos nilagay ko pa yung fundamental beliefs. Tapos tinanong ko ng lahat ng pinakamahirap kong tanong na bumabagsak lahat, karamihan ng mga tao. Alam mo, sabi ni Ellen White, not one in 100 daw is ready. So tinanong ko lahat yung pinakamahirap na tanong. Tama lahat ang sagot. Kasi ang sagot niya lagi, according to the sources you provided. So kapag ang sources lang natin ay yung pinakamataas na quality, na authoritative lang, Bible and E.G. White lang, at saka fundamental beliefs na pagbutuhan, magiging tama yung mga sagot natin. Yan, ang ganda. Huwag na natin pakinggan yung sa mga Pharisee na mga opinion nila. Kasi hindi man tayo nila kayang buhayin. Hindi tayo kayang buhayin. Okay. Number 2. Remember, kasi ang great controversy talaga ay tungkol sa belief. Sinong papaniwalaan natin? Itong idea or itong idea? Ideas, about ideas yan. Remember, the written penman can commit mistakes. So nagkakamali ang penman. Sabi sa Bible, Jesus fed 4,000. Jesus fed 5,000. Ba't iba-iba? Tapos sabi ni gantong prophet, ganto daw. Pahanganin mo, wala naman pala. Ikaw mali lang ng reference. So may numerical references at saka errors at saka referential errors, pero the truth is still there. Yeah? Number 3, figures of speech. Anong basis nito? Anong basis ng number 2 ay all have sinned. So because we have inaccuracy. Number 3, figures of speech. Si Jesus minsan maraming sinasabi na hindi natin maintindihan.
Kasi sabi niya, baka daw maintindihan at magsisi yung iba. So, pero pag hinanap namin, it is the glory of God to hide, but the glory of man to find, to look for it. Sabi sa Proverbs. Number 4, hindi lahat nakasulat sa Bible. Yung mga hindi naman kailangan sa kaligtasan natin, hindi nakasulat doon. Katulad nung, nabasa ba yung ark ni Noah? Oh, nakasulat po ba yun sa ano? Hindi nakasulat kasi whether nabasa yun o hindi, ano ngayon? Wala namang kinalaman sa kaligtasan. Kasi yung Bible, it is written for our salvation. Whether may aling planet ang may tao o na iba o hindi, wala na tayong pakialam dun kasi hindi man yung kailangan sa kaligtasan. Okay, number 4. Time would fail, Hebrews 11:32. Ito na pala yun. Hindi kasya lahat kasi ng mabuting bagay sa Bible. Yung mga kailangan lang sa kaligtasan. And, number 5, ito ang pinakamaganda. Kailangan natin ng humility at humingi ng ano. Kasi ang ating utak, mga kapatid, ay maliit lang. Compare sa utak ng Panginoon. Hindi talaga natin maintindihan lahat kung hindi tayo i-guide ng Holy Spirit. Nakikita ko yan kasi gumagawa kami ng AI. Yung AI talaga mali. Kaya lang, ang kinopya ng AI, ito, mali din. Pero natatama yung AI kung susunod siya sa alignment ko. Sabi ko, huwag kang mang-away, ganyan, huwag kang magmumura, ganyan. So yung alignment, yung ChatGPT, matli nagmumura. Kasi may commandments yung tayong binigay. So, na-align, gumagana ng mabuti yung AI dahil sumusunod sa ating alignment. Tayo rin, gagana rin tayong mahusay pag susunod tayo din sa mas malaking intelligence. At ang Diyos talaga ay mas malaking intelligence, hindi natin maintindihan. Okay. Ano pang number? Okay. Ask and it shall be given. Si Daniel nga, vegetarian na yun. O, si Daniel ay times 10. Ako, hindi ako times 10. Times 5 lang man. Kasi noong 2004 lang ako nag-vegetarian. Nang strict. Before that, mostly lang. Pero wala akong Ngayon, 2004 hanggang ngayon, strict vegetarian. Hindi naman vegan kasi wala naman bread na walang itlog. Okay. Pero preferably kung meron. Okay. Ask and it shall be given. Si Daniel nga, na hindi niya maintindihan, humingi siya, and dumating yung angel to explain. Yeah? Pag hindi ka maintindihan, you just ask God. 6. Most recent instruction. Wow! Sabi sa Genesis 1, sabi ng Diyos, lahat pwede kainin. Nakita niyo yun? Of all. Pwede pala kainin lahat sa Garden of Eden. Pero sa Genesis 2, sabi, except. Sabi naman ng serpent, di ba sabi lahat pwede kainin? Tama naman. Pero yun yung most recent. So dapat kung ano yung titingnan talaga natin lahat. Hindi yung mamimili tayo ng mga noon pa na kumain si Jesus ng fish. Yan. Kaya na-high blood tayo. Kasi sabi ni Ellen White, pollution na ngayon. Yung mga manok at saka mga isda. Because of pollution at saka mga sakit. Ganun na. Sabi na kumain si Peter ng ganito si Jesus ng isda. Noon pa lang malinis ang isda noon. Tsaka hindi yata nila, nilagyan nila maraming oil at saka maraming asin. May apoy. Ganun lang. Tsaka yung dagat nila, wala pang noon. Yung mga pollution. Lahat yung mga tigeri dito sa Binyan at Taikot, pupunta lahat yung kanilang dili dun sa Laguna Bay. Kaya pag tinitingnan natin, brown. Bakit ba brown yung Laguna Bay? Saan ba galing yung brown? Tapos pag pumunta ka dun malapit, maraming tilapia. Kaya man tatanungin niyo yung tilapia muna. Pag hindi siya sasagot, yan? Guilty yan. May tinatago siya. Okay, yun ang sabi ni Pastor, sino itong pastor natin dito, si Reyes. Tatanungin daw yung tilapia. Sabi ko magandang idea yun. Kasi hindi yan sasagot. Okay, number 7, weigh the benefit. Lahat ng pagsunod sa Bible, may promise ng blessing. Pag hindi ka tayo sumunod, may promise ng curse. Pag sumunod tayo, yung mga anak natin magiging pogi at maganda at malalakas at hindi ka kasakit. Pag hindi tayo sumunod,
ano sila, takbo sila ng takbo din sa church. Oh! At si Ma'am, oh, alam niyo mga kapatid, yung maliligtas ba yung mga infants o hindi? Nakakalito kasi sabi ni Ellen White, sa resurrection, yung mga infant na namatay ay mariresurrect. Wow! Tapos ibibigay sa mother. Pero yung walang mother, ibibigay sa angels. Eh, anong nangyari sa mother? Hindi nag-repent. Lahat man tayo kailangan mag-repent. Pag hindi tayo nag-repent, alam mo bakit hindi tayo mag-repent? Sigurado man tayong matpatawad. Walang excuse na hindi maligtas. Kasi, di ba Pastor, 100% mapapatawad tayo. So, repent. Paano mag-repent? Magsusuri lang tayo, tapos paano natin malaman kung totoo ang repentance? Repent lang ng repent, ma'am. Si Mary Magdalene nga, sabi, 7 times pa rin siya kahit nung nakausap niya si Jesus. Alam niyo kung ilang taon si Ellen G. White bago nag-vegetarian? 30 years! Pagka-reveal sa kanya ng Diyos ng health message, 30 years pa bago niya nasabi, wala nang flesh food sa aking table. Ano nangyari sa kanya? Kalahati ng pamilya niya namatay. Walang exempted sa health message. Kahit propeta ka, kahit pastor ka, kahit elder, kahit mayaman ka, walang exempted. O tingnan niyo lang yung blood pressure niyo. Tingnan natin kung sino exempted. Kahit anong posisyon natin, pag hindi tayo sumunod, tayo? Disadvantage. So, huwag na natin hintayin mamatay yung kalahati ng ating pamilya. Kasi, it is for our advantage. Okay. Quality of reference, yan po yung sinasabi ko. Compare Scripture with Scripture according to this word. Bible, E.G. White, GC Session votes, yun ang sure natin. Na authoritative galing sa fundamental beliefs. Number 9, the more you study, the more you understand. Okay, kung nag-aaral ako, lumaki ako sa Adventist school. Simula, cradle roll, pare-pareho yung kwento. Next year, gano'n na naman. Tapos, sa elementary school, gano'n din yung kwento. David, Solomon, lahat, pare-pareho. High school, gano'n din, Pastor. Kaya lang, yung teacher namin magaling, si Pastor Benny Perdon. Susulat niya lahat ng points. Kupya kami. Tapos, tatalikod na siya, i-explain niya naman. Tapos mag-quiz siya, kahit anong gusto ko lang din, Pastor, kasi pag hindi namin alam yung sagot, why dad, ganto, why? Lagyan na lang God is love. Hindi niya masabing mali, kasi tama naman yun. Kahit hindi siya sakto dun sa question. Basta totoo. So, pagka-college natin, nandun din yung Christian beliefs natin. Ewan ko lang anong tawag ngayon, gospel something. Kahit sa masters, lahat ng naaral sa Adventist school, laging yan paulit-ulit yung katotohanan. Tapos sa Sabbath school pa, sa midweek, sa vesper. Kasi the more we study, the more we understand. Okay, number 11. God wants us to know truth. Wow! Hinahabol tayo ng katotohanan. Wow, ang ganda nito. Nevertheless, He left not Himself without witness. Hindi papayag ang Diyos na hindi natin malaman ang katotohanan. Hinahabol tayo at binibigyan tayo ng choice whether maniwala tayo o hindi. So kahit hindi tayo daming kwento, hindi ma-reach ng TV, hindi ma-reach ng radyo, hindi ma-reach ng colportor, hindi ma-reach ng pastor, ng missionary, may vision. Hinahabol tayo ng katotohanan. Hindi tayo mapupunta sa impyerno na wala tayong choice na malaman natin ang katotohanan. Ayan, ang verse, Acts 14:17. Number 12. Ito ang makapangyarihan. The word of God is perfect. Psalm 19:7. The law of the Lord is perfect, converting the soul. Wow! Gusto ko ito i-match dun sa Kasi paano na-convert ang tao? Batas, law pala. Kaya pala maraming na-convert dahil sa Sabbath, dahil sa Leviticus 11. Andiyan na explanation. Ay, sorry, maliit pala mga kapatid. Lalakihan natin. Teka lang, madali lang ito. Control plus. Okay. Sorry po, dapat kasi malaki para makikita nyo. Perfect. The word of God is perfect. The law of the Lord is perfect, converting the soul. His way is perfect. Okay, the testimonies are sure.
The law of the Lord is perfect, converting the soul. Tapos may isang verse. The love of God brings us to repentance. Ang nagpapasisi sa atin, the goodness of God, knowing that the goodness of God brings us to repentance. Tapos, the Holy Spirit convicts the world of sin. Yun lang ang ganda ng mga Bible talaga, Pastor. Ang Holy Spirit ang magkukonvict na yung ninakaw ko ay isauli ko. Yung law of God ang mag-convert sa aking puso. Tapos yung goodness of God, ang bait ng Diyos, ang dami ko nang ninakaw, bakit mahal niya pa rin ako? Ibalik ko na lang na ito. Ganun po ang function ng, ganun ang nangyayari sa conversion. Number 13, more references, better. Kasi minsan, sure ba yan si Paul na ganyan ang ibig sabihin? So basahin natin sa ibang writer, baka, yan. So, kasi in the mouth of 2 or 3 witnesses, shall every word be established. 2 Corinthians 13:1. And ulit, yan. At the mouth of or 2 or more witnesses shall a matter be established. Deuteronomy 19:17. Knowing, ito pa, maganda. No prophecy is of private interpretation. Hindi yung si Sir Will lang nakakaalam. Siyempre, triangulate din natin yan. Sabi ba sa Bible? Sabi ba ni Ellen White? Pareho na dyan. Sure tayo dyan. Ganun din ba sabi sa GC session, minutes? Sure tayo dyan. So, hindi yan private interpretation na kunti lang nakakaalam. No prophecy of Scripture is of any private interpretation. 2 Peter 1:20. Number 14. Nalimutan ko yung aking tithe and offering pala kanina, Pastor. Mabuti na lang, last Sabbath, walang panukli sa PIC. So, may nagbigay sa akin ng 2.5. Sabi ko, 250 yung tithe, 250 yung offering. Pagbuklat ko sa aking pitaka, 1,000 lang nandun. Nawala yung 500, pinangkrudo ko pala. Pag hindi ko, sabi ko next Sabbath na lang kaya. Kaya lang, prove me now therewith. If you give tithe and offering, I will open the windows of heaven. Pag dinilay ko ng 1 week, yung opening of windows, madidelay din ng 1 week. Lugi ako. Sabi ko, i-advance ko na lang. O kaya hihiram ako ng pera. Tinanong ko lahat yung nasa paligid ko, wala silang 500 lahat. So, nananalangin ako ng solusyon. Sabi ko, ibigay ko na lang lahat. So, nilagay ko sa aking tithe, mga kapatid. Malilito siguro yung treasurer. April 5, 250 tithe, 250 offering. April 12, 250 tithe, 250 offering. Advance! Tapos nilagay ko 1,000. Tapos pagdating ko ngayong umaga, wala yung pitaka ko. Di tama lang mga kapatid, mag-advance na kayo kasi baka malimutan niya next Sabbath. Pag in-advance natin, advance din ang opening ng window of heaven. Kaya kahapon, tinutulungan ko si Sir Susada mag-ayos ng sakin niya. Yung kaibigan ko, uy, anong size ng sabi ko, mura itong gulong, kalahati lang sa online. Ay sir, may pareho ako niyan dun sa mga garage, kunin mo lang. Dami ko ng extra gulong. Talagang, pag naaga yung tight, naaga rin yung gulong. Hindi ko yun nabasa sa Bible kasi kulang lang wala akong barya kami last time. Pero hindi man masama, i-advance. Invention ko lang yan basta advance type, advance opening of windows din. May nagtanong pa sa akin, sir, saan tayo mag-type? Sa net o sa gross? Sabi ko, saan mo gusto yung blessing? Sa net o sa gross? Hindi tayo nalulugi sa Panginoon. Minsan hindi ko rin maintindihan bakit ayaw natin ibigay. Hindi nga tayo malulugi. Okay, ito. Moses sent you to know as much as, ito, sa mga laban. Pag may kadibati tayo, dapat alamin natin yung posisyon nila. At imbestigahan natin lahat ng kalakasan ng kanyang posisyon. Tapos ganun yung gagawin natin sa posisyon. Merong theologian na lawyer din, na accountant din. Ang pangalan niya ay si Pastor Edward Reed, North American Division Stewardship Director. Sabi niya, he has never lost a case in court as a lawyer. Why? Sabi niya, kasi pinag-aaralan ko both sides exhaustively. Inuubos niya lahat ng pwede mangyari buong both sides. Para pagdating niya sa korte, alam niya lahat ng pwede sabihin ng kanyang opponent. Sabi niya, dapat ganun din tayo mag-research sa ating
pananampalataya. Kung may issue, basahin mo lahat ng pro sa Bible. Basahin mo lahat ng negative sa Bible. Basahin mo lahat ng pro sa E.G. White. Basahin mo lahat ng negative sa E.G. White. Tapos timbangin mo. Kasi, dun din papunta yun eh. Kaya, consider din lahat. Mabuting paghahanan natin. Sabi mo dyan, Moses sent to spy. Ispayan mo yung kabilang side. Yeah? Kasi, he that is first in his own argument looks correct. But his neighbor comes and searches and proves him wrong. Yeah? Dapat mas mabuti na alamin natin both sides. Number 15, obey God. And, my friends, ito ang isang sa pinakamakapangyarihan. Aralin mo lahat, pero pag hindi ka sumusunod, hanggang dun ka lang. Pero pag sumunod tayo, bubuksan pa ng Diyos ang ating isip sa lahat ng bagay. Obey, and God will reveal more. He that is faithful in that which is least, will also be faithful in that which is much. For unto whomsoever much is given, to him shall be much required, and to whom little much is committed, will ask more. The meek, he will guide in judgment. Yung mga mahiyain, masyado, but God will guide. And the meek will he teach. Wow, ganda naman mga kapatid. Kahit minsan nagtatahiya tayo magtanong, dahil meek, alam mo mga Pilipino, pastor, mga mahiyain eh. Kahit na nasasaktan na naka-smell pa rin. Pero yung maganda po sa Bible, the meek, he will guide in judgment. If anyone's will is to do God's will, he will know